Good morning mga kasangbahay! Narito muli ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at ito ang Doctors on TV. We're here at Makati Medical Center, your trusted health partner right here at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Ngayon pong araw, isang usapin na madalas kinakahiya pero dapat pong pag-usapan. Ito po ang hemorrhoids. Para po sa paunang kaalaman, panoorin po natin ang dose of information. Alam nyo ba na isa sa mga pinakakaraniwang problema sa kalusugan na madalas hindi pinag-uusapan ay ang hemorrhoids o almoranas? Marahil ay dahil parte ito ng maselang bahagi ng ating katawan. Ayon sa datos mula sa National Library of Medicine, noong April 2021, tinatayang nasa 4.4% ng pandaigdigang populasyon ang mayroong hemorrhoids o almoranas. Sa Australia, pumapalo sa halos 39% ang prevalence rate. Sumunod ang Israel na may 16% at Korea na may 14.4%. Sa Africa naman, kakaunti pa lang ang pag-aaral pero sa mga pasyenteng sumailalim sa colonoscopy sa Egypt, 18% ang naitalang may almoranas. Ang hemorrhoids ay hindi lamang simpleng iritasyon. Ito ngayon ay kinikilala na bilang isang major cause of morbidity o sanhi ng malubhang karamdaman sa buong mundo. Bukod sa pisikal na epekto, may malaki rin itong epekto sa ekonomiya at sa kalidad ng buhay ng mga pasyente at lalo na sa kanilang paghahanap buhay, mental health at pakikitungo sa kapwa-tao. Naku mga kasangbahay, naku ayon po sa ating napanood, marami din talagang apektado nito at hindi po biro ang hemorrhoids. Malaking abala ito sa pang-araw-araw na buhay kung hindi po agad maaagapan. Naku kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin ng isang doktor para mas maintindihan natin ang sanhi, sintomas at paggamot para po dito. Let's welcome Dr. Joanna Pauline Baltazar, a colorectal surgeon from Makati Medical Center. Magandang araw po, Doc Joanna, and thank you for joining us today. Good morning, Doc Sara, at good morning sa ating mga kasangbahay. Thank you for your invite today. Okay, the pleasure is ours, no, Doc? And ito, Doc, ano po ba, pag sinabi po nating hemorrhoids o almoranas, di ba ang daming may ganito po no? Okay, so ano po ito? At saka bakit po ba ito very common sa mga Pilipino lang ba? Or kahit sa anong nasyonalidad, or kahit anong lahi, marami rin may ganito? Okay, so Doc Sara, ang almoranas or hemorrhoids, no? Ito ay mga ugat or blood vessels na nasa sa around ng butas ng puwetan natin at sa dulo ng ating malaking bituka or rectum na malapit sa butas ng puwet. So, actually, lahat ng tao ay merong almoranas or hemorrhoids. Ito actually ay parte ng mekanismo natin para mapigilan natin yung pag-leak or ang pagtagas ng dumi natin kapag hindi pa akma yung panahon para dumi. Let's say, malayo pa tayo sa banyo, nagde-drive tayo, no? Pero ang almoranas na pinag-uusapan natin kapag sinasabi natin may sakit tayo ng almoranas, ito ay kapag itong normal na blood vessels na nasa butas ng puwet and sa dulo ng malaking bituka natin na malapit sa butas ng puwet ay umuumbok. So, parehas ito sa varicose veins, no? Na dahil sa constant pressure ng pag-ire and other factors na pag-uusapan natin later, ang blood vessels na ito or ang ugat ay umuumbok. Kaya nararamdaman ng mga tao ang almoranas na sinasabi. Ito ay yung parang pag feel nila na may umbok sa puwetan nila or maga yung puwetan nila. So, it's quite common, lalo na habang tumatanda tayo, mas lalo ho siyang nagiging common sa mga tao. So, not necessarily just sa mga Filipino, pero sa madaming ibang tao. Actually, sa atin maganda tayo kasi malakas ho tayo kumain ng gulay and fiber, no? But in general po, madami hong tao talaga ang merong almoranas. So kahit anong lahi, Doktora? Yes, oo. Wala pong safe sa almoranas. Kaya na-mention nyo, meron dalawang klase ng ng location ang na-mention nyo kanina. Meron sabi nyo sa dulo ng bituka, yung sa isa naman, dun sa parang pinakalipitan sa labasan na kung saan pagka nararamdaman natin pag naghuhugas, hindi ho ba? So, does it mean dalawang klase ang hemorrhoids? Yes. So, tulad ng sinabi ko, nangyayari ito sa
or na ang hemorrhoids natin ay nasa dalawang lokasyon. Magkalapit lang naman ho sila. So number 1 po, yung external hemorrhoids. Ito po is yung nasa butas ng puwet, around the butas ng puwetan natin. Labasan ng dumi. Masintabi po sa Yes. mga nag-aalmusal, mga kasambahay. Pero, doktora, okay, so yan yung pagka naghuhugas ay nakakapa. Yes. Oho. Okay. Kasi kahit wala namang external hemorrhoids ay talaga namang nakakapa natin pag naglilinis, hindi ho ba? Well, normally po, ang nakakapa natin is butas, Butas lang, lamang. na medyo somewhat flat, no? Pero Yeah, but there are some folds, di ba, doon Yes. normally? So, Okay. there are folds, pero kapag ho, mas malaki ho siya, mas uumbok, may mga sintomas tulad ng pangangate, or feeling nyo magaho yung area, or medyo masakit ng onte, doon ho tayo mas mag-iisip, baka po external hemorrhoids po ito. Ang internal hemorrhoids naman po, yung sinasabi kong nasa dulo ho ng puwetan, dulo ng bituka natin. So ito po ay nasa parete kung saan nagko-connect na ho yung bituka natin tsaka yung balat dun sa area ng puwetan natin, no? So ang rectum. So ang internal hemorrhoids po, usually hindi po siya nararamdaman. Ngayon, sa patuloy na pag-ire natin, kapag lumalaki ho ito, minsan umuumbok siya at nagpo-prolapse or lumalabas ho dun sa butas at saka ho natin siya nararamdaman din kapag dumudumi tayo. Aside from that ho, maaari din ho siyang mag-cause ng bleeding kaya nga ho, dahil nga ho, ito ay blood vessels or ugat. So kapag ho, umiiri tayo ng sobra, Lalo na lumalabas pagka ho ito. constipated, doktora, Yes, no? Or opo. pagka matigas ho ang dumi or may tibi, no? We can talk about po yung kung paano ho nga ang constipation nakakadulot ho nung hemorrhoids or yung symptomatic na hemorrhoids. So, dahil ho, pag constipated ho tayo or hirap ho tayo dumumi, umiiri tayo ng sobra. Parang pinipilit ho natin ilabas yung dumi natin. At syempre, dahil ho sa lokasyon nung hemorrhoids natin, ang epekto ng pag-iri natin, syempre, nasi-stretch ho itong ugat na to, napupuno ho siya lalo ng dugo, at saka ho siya umuumbok palabas. So, yan ang isang dahilan kung bakit ang constipation po ay nakakadulot ho ng hemorrhoids. Bukod dito, karaniwan ang mga pasyente na hirap dumumi, gumagamit din sila lagi ng pangpadumi or yung mga laxatives or enema. So kapag lagi ho tayong gumagamit nun, maaari din ho itong magdulot ng paglala ng ating mga hemorrhoids. Oo, talaga, doktora. So, it's basically, parang contradicting dun sa, ang alam kasi ng iba, pagka ganyan na nakakainom sila ng parang pampalambot ng dumi, feeling nila parang mas nakakatulong. So, baliktad pala, doktora. Well, ang goal naman ho talaga ng pag-treat ng hemorrhoids or para ho hindi ho siya lumala is pagbutihin natin yung pagdumi natin. Pero, sa ibang paraan. Yung overuse po natin ng ating pangpadumi o mga laxatives at mga enema, actually, mas nakaka-worsen ho sila o nakakalala pa ho ng hemorrhoids ho natin. Naku, ito maganda nga kapag ganito talagang nagbibigay sa atin ng mga eksperto na po, ng mga advice, no? At isa parang nako-correct yung mga misconceptions. Okay. O, ito, doktora, okay. So, follow-up question lang dun sa internal and external hemorrhoids kanina, no? Sino ang para sa kaalaman ng ating mga viewers, sino ang mas delikado po dun sa dalawa? Alin po sa dalawa? Actually, parehas naman ho silang sa una, hindi naman ho delikado. Mamaya pag-uusapan natin kung paano ba natin tinitreat ang hemorrhoids. Pero usually po, kung nakakapalang po natin sila, hindi naman ho sila delikado. Pero may mga nangyayari po kung saan ang external hemorrhoids po ay kapag ito ho ay kakaroon po ng blood clots or na bablock po ang flow ng dugo dahil ho sa blood clots doon sa external hemorrhoids po. Nagdudulot ho ito ng matinding pagsakit or severe pain. Minsan nararamdaman natin na yung bukol na nararamdaman na rin natin matagal na tumitigas, medyo maitim yung kulay, ibig sabihin ho nun, hindi ho dumadalo yung dugo. So, ang tawag ho doon ay thrombosed hemorrhoids. Pagka ganun ho, kailangan ho magpapatingin tayo para either maibsan po yung sakit o baka kailangan na po maoperahan para tanggalin. So, basically, ang indikasyon na kailangan na talaga siyang operahan pagka may ganyan na katulad na pain na hindi nawawala. Isa yon. Yes, that is one Okay. po.
At the same time, gusto ko lang din sabihin, ang internal hemorrhoids, maaari din hong magkaganon na naiipit sa sobrang paglaki, sa pag-iri nyo, lumabas siya ng sobra, maaari rin hong maipit yung pagdaloy ng dugo doon at maaari din siyang magdulot ng sakit. No? So, tama ho kayo, Doc Sara, ang continuous ho na pagsakit ay maaari yung indikasyon sa pag-oopera. Pero ang kailangan ho at ang gusto ko ho sanang maparating sa ating mga kasangbahay is initially po ang hemorrhoids at karamihan ng pasyente po na may sakit na hemorrhoids ay hindi po kailangan maoperahan. So, una muna ay pag-uusapan ho natin yung non-operative po na paraan ng pag-treat ng hemorrhoids. Di ba, Doktora, mamahihimayin natin yan when we come to the management of hemorrhoids, whether internal or external and or both. Okay, pero ito, Doktora, no, kanina na-mention, maibalik ko lamang, no, kanina kasi na-mention yun na ito ay nakikita rin dun sa mga, para tong varicose, Yes. Okay, so, alam natin, mga kasambahay, may mga varicose veins, di ba? Okay, yung mga parang, pagka medyo malala na parang mga bulate ang itsura, no? Sa halip na diretso, yan ay tortuous, ano ba tawag doon? Kurba-kurbada, parang ganyan, ano? So, ano ba ang mga sanhi, bakit nagkaka-hemorrhoids ang isang tao, and how is it related to having varicose veins? Okay, so, hindi naman po porkit may varicose veins kayo, ay prone na kayo kaagad na magka-hemorrhoids. Pero halos parehas lang ho yung dahilan. Sa varicose veins po, ang pressure ng tuluyang nakatayo kayo, no, na nalalagyan mo siya ng dugo because of gravity na rin po at nagsistretch po ang ugat. The same thing po. So, ang dahilan po kung bakit lumalala po ang hemorrhoids natin or nagiging symptomatic or nararamdaman natin siya is because of continuous pressure. So, tulad ng sinabi ko, yung pag-iri po ng sobra, nagdudulot ho yun ng pag-stretch ng blood vessel natin. Mga ugat dyan. Yes. So, kapag nag-stretch siya, napupunuan siya ng dugo, at lalo siyang umuumbok. Pagka umuumbok siya, syempre, ang tendency, lalo na pag nagtutulak tayo forward, is lumalabas ho siya at pwede rin ho siyang mag-bleed kasi nga, ugat ho siya. Yeah. So, that is why, isa talagang malaking association sa hemorrhoids ay ang constipation po. Bukod ho dito, ang matinding pressure po galing sa ating abdomen or sa ating tiyan ay nagkakos din ho nung the same na pag-stretch, pag-umbok po ng ating hemorrhoids. Doktora, na-mention niyo yun yung mataas na pressure sa tiyan, ano? Okay, so, we know na, di ba, pagka, if one gets pregnant, ang mga kababaihan, so the enlarging fetus impinges on the big vein at the back. Okay, so yung inferior vena cava. So, di ba, tumataas din ang pressure dyan? So, yan din ba yung dahilan kung bakit pagka buntis, ayan na yung lumabas na yung varicose veins, yung iba, nagkaka-hemorrhoids. Yan man dahilan din. Oo. Madami ho actually dahilan na related sa pregnancy. So, pinakauna ho yun. Dahil ho sa pressure ho nung baby, no, na iipit po yung mga ugat natin sa ibaba. Hindi makadaloy, kaya kailangan taasan ng pressure. Kumbaga, parang naiipon doon yung dugo. How about yung mga ibang risk factors, like for example, genetics ba meron? And then we would always hear na, paano mahilig kasi yun sa maanghang? Lagi na lang may sili ang kinakain. So, what's the truth about it? Okay. Yung sa kung namamana po siya, actually, sometimes, pwede kung ang mga magulang ninyo ay mas prone magka-hemorrhoids, pwede rin mas prone ang anak or mga kamag-anak. Although, hindi naman talaga siya, porkit meron ang nanay, meron na rin ang anak. Pero posible related siya or hereditary po siya. In terms of sa pagkain, wala naman talaga direktang relasyon, no? Minsan po, pag kumakain tayo ng mga maanghang, medyo nakakairita yung feeling kapag dumudumi na tayo. Pero hindi naman siya direktang nakakadulot talaga ng paglala ng ating mga So, almoranas. basically, hindi siya talaga yung cause. So, parang, but probably, it can contribute kung sa pakiramdam. Yes. Sa mga sintomas na. And speaking of mga nararamdaman, okay, so kanina I remember you mentioned about may pangangati. Okay, so sa mga may hemorrhoids po dyan na mga kasangbahay, medyo anin natin yung ating checklist. So pangangati, bakit may pangangati? Yes. Oo, yung pangangati particularly for external hemorrhoids, kasi syempre, dahil may umuumbok doon, maaari dahil sa friction, syempre, maaari din dahil
kapag meron tayong mga external hemorrhoids, may mga bleeding or ibang mga exudates po na pwedeng nakakairita dun sa area talaga ng puwetan. Kasi, yun nga, kung may mga malalaking mga bukol-bukol dun na naiipit, syempre nakakairita din siya. And it can Nag-rub cause... siguro yung mga Yes, folds, doktora, oo. no? Actually, kaya external hemorrhoids po yung talagang nararamdaman. Kasi balat po yung nakatakip sa kanya. So, talagang nakakaramdam po siya. So, if hindi po siya pangangate, minsan masakit or yung maga yung feeling. Lalo na pagkatapos po nating dumumi, no? And of course, ang ating bleeding. So, dahil nga ugat ang hemorrhoid, syempre, may chance po na mag-bleed po siya. Ngayon, kumpara naman po sa internal hemorrhoids naman po, ang mga sintomas naman nun, usually painless bleeding, lalo na after dumumi tayo. At pangalawa, syempre, pag sobra na talagang lumalaki siya at talagang lumalabas na ho siya dun sa butas, may nakakapa din ho tayong parang fleshy na bukol, no? Parang medyo malambot na bukol. I see, okay. In your experience, doktora, what has been the most common na the chief complaint, okay, ibig sabihin ho nito ay yung nakikita o nararamdaman ng isang pasyente na magpapapunta sa kanya sa isang doktor. Kasi alam mo naman tayo, lalo mga Pilipino, masyadong matiisin. Yes, Kahit ano totoo po nararamdaman. yan. Pero sometimes, there would be this factor, there's this it na hindi, kailangan ko nang pumunta. So usually, ano po yun? So, well, sa totoo lang, iba-iba po siya sa bawat edad. Pero tama ka, Doc Sara, madami pong tao. Talagang iniinda nila kasi syempre nahihiya sila. Dahil sensitibong lugar ho ang kung saan po ang Almoranas sa atin. Pero usually, yan ay pag masakit na or malaking-malaki na talaga yung nararamdaman nilang bukol doon sa area na yon. So usually, yun yung dalawang mga dahilan kung bakit nagpapatingin na sila. Sometimes yung onting patak ng dugo, hindi pa nga yun yung talagang nababother sila eh. And probably lalo na sa mga kababaihan kasi hindi naman tayo natatakot kapag kami nakikita Yes, tayong blood. Especially pag dumating ang ating bisita, no? Ang menstrual cycle natin, ano? Especially on a date na hindi natin ina-expect. Okay. Pero doktora, okay, so you mentioned na minsan kalimitan hindi yun ang pinagpupunta nila. But usually, pag binabisita nila kayo, doktora, would it be in as an outpatient clinic, in an OPD setting, or usually sa ER na ba yan sila? Madami naman ngayon, lalo na dahil sa mga TV show tulad nito, na mas aware na po yung mga tao dito sa Almoranas, mga paraan kung paano siya wag palalain, no? So kaya mas madami na po kami ngayon na na-experience ng mga pasyente na nagpapatingin sa outpatient. So maraming salamat po sa mga TV shows tulad ho ng sa inyo, Doc Sara. Madami din naman pong nagpapatingin sa ER, pero karaniwan ito po yung tulad na sinasabi ko, mga thrombose. Talagang in severe pain na po sila, hindi na po sila makalakad, hindi na sila function ng kahit na ano at kailangan na talaga nilang magpunta sa ER. But sa ngayon naman po, dahil mas increase na po ang awareness natin, no, sa hemorrhoids, ay mas maaga na po silang nagpapatingin. So maraming salamat po sa inyo. Yeah, good that you mentioned that. Actually, naman po ang advocacy yan ng aming Kuya Daniel dito sa UNTV. In fact, apart from, of course, educating, pagbibigay ng impormasyong pangkalusugan dito, like sa Doctors on TV, ay may mga gumagala din po dito sa Pilipinas na mga mobile clinics. Okay? So, and talagang nag-extend tayo ng, we would want people to be more proactive when it comes to their health. Yes, Okay, that's kasi true. syempre, alam natin, lalo na yung mga liblib na lugar, medyo hindi accessible sa kanila ang health and syempre sa estado ng pamumuhay ng ating mga kababayan, hindi ganun kadali makapaglabas. Kasi minsan nga, pati sa pagkain nila, wala nang mailabas. Tama po. Kaya sad to say, no, nakakalungkot na ang health po, ang naididisregard. Wala po sa top priority. Yes. Pero of course, sa mga magulang, kalimitan, ang anak talaga yan ang inuuna. Inuuna po. Yeah. Tama. But anyways, okay, going back to sa kanyang pinag-uusapan natin, okay, so you have there, yun nga, na-mention natin yung mga iba't ibang mga symptoms and mga signs na mga nakikita. Doktora, in your practice, what has been the youngest age na nagkaroon ng hemorrhoids na na-encounter niyo po? As young as 8 years old, meron na po. Not very common, pero meron din ho. But most of the time, syempre, ito ay mga mid-30s to 40s na mga kababaihan More commonly. po. Yes, oo. So usually nga, yun yung mga pasyente na nabuntis na before. No? I see. Yes, Okay. Eto, doktora, no? So, okay. So, once the patient has seen, okay, a surgeon, usually surgeon ang pinupuntahan, Yes, di ba, doktora? Like you're a colorectal surgeon.
How do you go about the diagnostic measures? Ano yung kalimitang pinaparequest or is it mainly clinically? So, syempre, unang-una, kailangan ma-examine kayo ng inyong doktor. So, kapag sinabi nyo po na ang complaint nyo po is tingin nyo may almoranas kayo or may pagdudugo kayo sa butas ng puwetan or may nararamdaman kayo sa butas ng puwetan, kailangan examinin ng doktor ninyo ang butas ng puwet. So, meron tayong tinatawag na DRE or Digital Rectal Examination. So, ito po, kaming mga doktor, we ask you to na mahiga kayo. Tapos, titingnan muna namin yung butas at saka e-examinin gamit ang aming daliri. Siyempre, naka-gloves kami. At papakiramdaman namin yung area. Para maramdaman natin, number 1, meron po bang tone or may control po sa pagdumi? Number 2, meron nga pong buko, meron ba talagang bukol? At kung bukol man to, anong klase siya? Mukhang hemorrhoids lang po ba? Or mas seryosong bukol, no? After nun, pagka-assess namin with the rectal exam, usually ang hemorrhoids naman, nalalaman naman yan ng trained na doktor based on the digital rectal exam or yung pag-examine sa kamay. Pero pagka may iba pang mga nararamdaman ang pasyente, tulad ng pagbabago ng quality ng pagdumi niya, like manipis or basa, pangangayayat or pagkawala ng gana, yun po ay mga telltale signs na baka may kailangan pa ibang mga tests na gawin. Bukod dito, ang bleeding po natin, lalo na sa mga pasyente na mas medyo matanda, 45 years old at pataas, gusto rin natin na ma-screen sila kasi although majority pa rin ay dahil sa hemorrhoids, gusto natin masigurado na wala itong source galing sa mas mataas na part ng bituka. So, sometimes you would also advise colonoscopy po o ito yung pagsilip sa ating bituka. I see, okay. And paano kaya natin mahihikayat ang ating mga kababayan na magpa-examine? Kasi marami sa kanila ay nahihiya. Totoo po yan. Paano sila maiengganyo, doktora? Well, maliit lang po ang daliri ko. Huwag po kayong matatakot. Pero, hindi po. Saka hindi po naman naka-video, hindi po kayo itatag. Yes, definitely. So, actually, kaya rin I'm very thankful na inimbitan nyo kami, no, para dito. Kasi gusto namin mawala yung stigma na nakakahiya magka-almoranas, nakakahiya o nakakatakot magpatingin. So, madami pong taong may almoranas. Pag nasa isang kwarto kayo, you can predict na kalahati po meron. Para mahikayat yung mga viewers, the earlier po na magpatingin tayo, number 1, malalaman natin kung hemorrhoids ba talaga siya or something else. And pangalawa, baka po madala pa siya sa lifestyle modifications at hindi pa kailangan maoperahan. Actually, majority do not need to be operated on. So, usually yan kapag bumabalik pa yung nararamdaman nating lumalabas na umbok, pag bumabalik pa siya paloob o kaya minimal lang yung bleeding, patak-patak lang hindi naman ganun kadalas yung pagsakit or pagkirot, madadala pa siya sa lifestyle modification. So, ano ang mga lifestyle modification na to? Number 1 po, at lagi kong sinasabi to sa mga pasyente natin, is yung pag-improve po ng ating dumi o ang ating stools, no? So, number 1 na pag-usapan na natin dito, yung pag-increase ng ating fiber. So, ang fiber nakukuha ito sa mga gulay at prutas. So, usually, ang mga matataas sa fiber ay mga broccoli at mga prutas tulad ng apples, banana, avocados. Bukod dito, mga beans tsaka grains. So, mga beans po, munggo, may fiber din po sila. So, if taasan po natin yung pag-take natin ng mga fiber tulad noon, ay mag-i-improve po ang dumi natin. Pero, lagi ko din sinasabi sa pasyente natin na pag umakyat po ang inyong fiber intake, kailangan umakyat din po yung pag-inom ninyo ng water. Yes. So, normally, madaling tandaan pero mahirap gawin, sinasabi ko, uminom po tayo ng mga 2 to 3 liters ng tubig. Okay, so doktor, na-mention na may mga hindi naman kailangang operahan, no? Okay, so but, di ba may mga nakikita tayo, may naririnig tayo na may mga over-the-counter drugs na, or ointments, okay, so Yes. are these,
effective naman. Kasi nakikita natin sa social media, di ba? May mga kanya-kanyang Yes, correct. advertisements. Normally, kami yung mga colorectal surgeons, no? Hindi kami usually nagre-recommenda ng mga iniinom or pinapahid na mga gamot for hemorrhoids. Lalo na kung napakaliit lang nila or very minor lang po yung size. No? Kaya nga maganda ho is bago ho kayo mag-try ho nitong mga to, is magpatingin po muna tayo sa ating mga doktor. No? So, ito pong mga gamot na over-the-counter po. Usually, binibigay sila. Ang isang very common na gamot na oral na binibigay. Ito po ay para po sa mga talagang magang-maga. No? So, pagka ho, hindi naman ho, bumabalik pa like I said, or hindi siya ganun nakapirmi doon, hindi pa po natin kailangan ng mga yon. It would be best kahit na po over the counter lang sila, na advice pa rin po ng inyong doktor bago kayo magsimula. Pero I do have one very, very good advice para po sa mga pasyente na bothered sila, parang maga yung feeling or masakit, no? Ang isa sa mga nire-recommenda namin, at libre po ito, ay tinatawag na warm sitz bath. So, ang warm sitz bath po, kukuha ho kayo ng batya, no? Palanggana. Yes, palanggana. Nakasya kayo. Nakasya kayo. Actually, medyo mahirap siyang upuan, di ba? Kasi pagsasahig. So, meron pong mga nabibili na nasushoot po sila sa toilet bowl para madali na hong umupo doon. Tapos lalagyan nyo ho ng maligamgam na tubig. Huwag pong masyado mainit, baka pumapaso kayo. Baka iba naman yung problema natin, di ba? So, usually, what I tell the patients, paglagay nyo po ng tubig na yon, pakiramdaman nyo muna ng kamay ninyo. Kung kaya pong pumirmi ng kamay ninyo, then hindi na siya ganun kainit. O kasi di ba yung mga iba pa sabihin, hindi ba kapag mas mainit, mas effective. Totoo. Baka naman kasi mapasok. Wag po. Kung ano po yung advice ng doktor, yun po yung gagawin. And may ilalagay ba sila doon, apart from the warm water? Wala. Thank you for asking, Doc Sarah. Kasi usually yan, Doc, lalagyan ba ng asin, ng sabon, ng dahon ng O baka bayabas? akala, doktora, yung nag-mention kayo ng mga gulay, baka akala doon lalagay. Ang mga gulay po, kakainin po. hindi po ilalagay sa tubig. So, tubig lang po. Wala pong sabon, wala pong asin, wala pong dahon ng bayabas or kahit na anong Hindi dahon. po tayo magluluto. Yes, hindi po to sinigang. Pero, ang gusto ko pong i-emphasize is, kailangan po, ilublob ho natin yung peta natin. Doon lang, doktor, sorry, let's just be very specific. Ang pinaka pwedeng nakalubog lang naman is yung opening. Actually, mas maganda ho yung buong puwet. Dalawang pisngi? Yes. Ang common misconception po kasi is pinapausok lang. Parang nakataas lang yung puwet mo doon. Tapos yung usok galing sa mainit na tubig. So, yung sinasabi sa mga pasyente, nilaga po tayo, hindi po tayo barbecue. So, kailangan talagang nakalublob po ang bukod sa butas, yung pisngi ng puwet natin. Kasi yung paglublob mismo dun sa pisngi ng puwet, nakaka-soothe po yun ng muscles eh. At dahil doon, mas nakakatulong ho siya na bumalik po yung nakalabas na almoranas, mas masoothe din yung balat around sa almoranas natin. So, maganda ho is talagang nakalublob po yung pati yung mga pisngi ng puwet. So, how long is that per episode? Yes, so usually ho, 10 to 15 minutes po to. Ideally, 3 times a day po. So, honestly, parang mukha siyang simple lang parang napakadali naman ho nun. Pero sa totoo lang po, 90+% ng ating mga pasyente, doon ho sa simpleng warm sitz bath na tinatawag, talaga pong gumaganda ang pakiramdam nila at nakakatulong po siya. Okay, and dun sa mga nasabi nyo na talagang nag-improve, okay, usually, ganong katagal yan? Kasi syempre iniisip siguro ng ibang kasambahay, ano po ako ngayon kunyari 25 years old ako. Kailan ako makakakita ng improvement? Should I be compliant that I would follow like 3 times a day? For how long will that take? Before I even appreciate the improvement. So actually, yung warm sitz bath po, lalo na sa mga pasyente talagang parang maga sila. Like for example, dumumi sila ng napakatigas, umiri sila. Immediate po yung improvement ng pakiramdam. Pero gusto ko rin hong i-emphasize na, kumbaga, para itong hypertension at diabetes, lifelong na po ito. Meaning, i-adapt na ho natin sa atin yung high fiber po na diet. Kapag
So, prevention ho yun, di ba? Para ho hindi tayo masyadong umiire. Kapag ho medyo may pakiramdam na masakit or maga, mag-warm sitz bath po tayo. And another way to prevent po, alam ko, nahuhuli ko yung mga pasyente ko dito is, wag ho tayo masyadong matagal nakaupo sa CR. So, common na ngayon yan, dala-dala yung cellphone, Ay, oo, naku. nanonood ng videos, Promise. nagsa-social media. Ako din, sometimes guilty din po ako doon. Pero, ang matagal ho na pag-upo sa CR or sa toilet po, talaga ho nakaka-worsen po sila ng almorana. So, prevention, yan po ay talagang makakatulong. And also, yung warm sitz bath para po kapag nagkakaroon tayo ng episode na sumasakit So, siya. hindi pala advisable yun. No? Kasi kami, meron pa kaming isang parang bookshelf. Meron dyan rack. Talagang Yes. parang patagalan, ganyan. Parang gusto ko na magpadala ng memo. Okay, so solo-solo na ng CR bawat family member. So, hindi pala advisable yun. Okay. Yes. So, kung gusto na lang, siguro feeling ko, Doktora, since you mentioned a while ago na may nabibiling gano'n na basin, pwedeng ipapatong sa toilet bowl. Okay, so, siguro doon magtagal. Yes. Doon na lang sila mag-cellphone. Doon magtagal, doon Oo. mag-cellphone. Or Yes. siguro, kasi minsan totoo naman na yung mga ganyan feeling na nung iba abala. But of course, you need that for your health. Yes. Okay, Oo. so para at least nagagawa mo din, you become compliant dun sa instruction ng inyong doktor, gawa na lang ng paraan para hindi siya mukhang, it's more of a burden Yes. Oo. than help, di ba, para dun sa inyong condition. Oo. Inimbitahan ko lang yung mga girls na subukan nyo po. Kasi like I said, pagka sa time na feeling nyo talaga magang-maga siya, medyo immediate po yung relief eh. Ah, really? So, okay. Subukan nyo lang po siya para lang maramdaman ninyo na ay actually nakakatulong naman siya. And then it becomes easier to do ng paulit-ulit pag nagawa nyo na siya first time, di ba? I see. Okay, so or how about mga pagkain na dapat i-avoid kapag may almoranas? Anong pwede nating ma-share sa ating mga viewers? In terms of sa kailangan iwasan, well, wala naman ho talagang kailangan iwasan. Siyempre, tulad ng pinag-usapan natin kanina, yung pagkain po na maanghang, medyo nakaka-irritate kasi siya di ba? Kapag dumudumi na kayo at kung may almoranas na kayo, parang lalo lang ho siyang nakakadagdag sa discomfort na nararamdaman natin. But technically, wala naman ho talagang kailangan iwasan per se para maiwasan yung paglala ng almorana. So, pwede ho kayong kumain. I see. Okay. And Doktora, siguro sa surgical naman tayo. Surgical Yes. intervention. Kalimitan naman kahit malala ba ang hemorrhoids, minor surgery lang ba to o meron ding option for a major surgery? Okay. So, kapag hindi na nag-work ang mga lifestyle modifications natin. So, usually, binibigyan natin yan ng 2 months na consistently ginagawa ng mga pasyente. Pagka ganun pa rin, bothered pa rin sila, Dok, lumalabas pa rin mas sumasakit kahit maganda na po yung pagdumi nila, that's when we recommend the possibility of surgical interventions, mga opera. So, technically, it's not as major as yung pagbuka ng bituka, ng tiyan. Pero lagi namin sinasabi sa mga pasyente namin, pagkatapos kayo operahan, galit kayo sa amin. Kasi medyo masakit talaga yung post-operative, yung pagkatapos ma-opera. Medyo masakit pa rin siya. Kasi syempre, may tahi kayo doon, Syempre, of course, bibigyan natin kayo ng gamot para sa pain, Pero talaga to be honest po, at para mahikayat kayo sa prevention at hindi natin paparin ang almoranas, ang opera po, relatively actually medyo mabilis lang yung procedure, pero medyo masakit po talaga siya. Ganong para huwag masyadong matakot, ganong kaikli po, Doktora, yung duration of the procedure? Well, the procedure itself, That's for hemorrhoidectomy, Doktora. Yes, oo. So, actually, iba-iba naman talaga yung mga procedure natin. Pero yung opera na tatanggalin natin ang hemorrhoids, which is called excisional hemorrhoidectomy, well, depende yan sa kung ilan yung tatanggalin natin na nakaumbok, But usually naman, mga an hour to an hour and a half po yung procedure itself. And may anesthesia naman, Doktora, yes. di ba? So, karaniwan po, ginagawa natin siya under spinal anesthesia po. Kasi medyo mahirap po yun na inooperahan kayo sa puwetan walang anesthesia.
Yeah, okay. So, and then, the pain would be post-op, no? Kasi pag nawala na yung Opo. nawala na yung effect, no? Ng Anesthesia. ng anesthesia. And a few days lang naman yung doktora, di ba, yung pain na yun. Gano'ng katagal ba? Actually, well, Sorry, depende rin. na-encourage ko talaga sa... Depende rin actually siya. Kasi, kapag yung mga tulad na sinabi kong thrombosed hemorrhoids, yung magang-maga or wala nang daloy ng dugo, no? Medyo nangingitim na, mas matagal talaga yung recovery. Pero pagka maliliit pa lang, lumalabas lang talaga sila, medyo mas mabilis yung recovery. Number one na napapansin ko, ang mga babae, mas mataas yung pain tolerance sila. Kasi syempre sanay tayo, kapag dinadatan tayo, medyo masakit. Or pag nanganak na tayo, sanay na tayo. Pero, depends how bad it is sa simula. Pero pwede kung 1 week, 2 weeks, minsan months, sumasakit. Pero, that is why, after po tayo mag-opera, kailangan nagpa-follow up po tayo sa ating surgeon. How about the recurrence rate? Kasi, since, di ba, sabi nga natin, pwedeng may genetic factor and, kumbaga, that patient din, siya rin yung prone sa mga varicosities, ganyan. So, kahit i-improve yung lifestyle, habits ng mga pasyente, yung pagkakaroon ng panibagong hemorrhoids after having had an excisional hemorrhoidectomy, mataas ba ang risk? Well, the fact na predisposed na po tayo or nagkaroon na tayo ng hemorrhoids, meron talaga hong risk na uulit siya. So kapag ang hemorrhoids po kasi, nakapalibot po sila sa buong circumference or butas ng puweta natin. Yung kabilugan. No? Yes, kabilugan na. Pero, ang tinatanggal lang ho natin, pagka nag-excisional hemorrhoidectomy tayo, ay pangilan-ngilan lang. So, usually, mga 3 lang yan na area. Kasi kapag masyado tayong madaming tinanggal, maaaring kumipot yung butas ng puwet natin. No? So, yung ibang areas na hindi natin ginalaw, meron pa rin ho yung mga ugat, maaari pa rin siyang mag-form ng hemorrhoid. So, ang lagi ho naming ini-emphasize pagka na-operahan na is tuloy pa rin ho yung lifestyle modification. So, siguro at this time, Doktora, kadaming natututunan sa inyo. Very detailed po ang inyong information. Very generous yung inputs. You might want to give our viewers po ng huling mensahe para po dun sa may mga hemorrhoids o yung ayaw magka-hemorrhoids and general wellness when it comes kasi since you're a surgeon. Yes. So, Doc Sarah, thank you so much sa pag-invite ninyo sa amin dito. And like I said, sana po tanggalin ho natin yung stigma o yung hiya natin sa pagkakaroon po ng hemorrhoids. Ino-normalize po natin ang hemorrhoids. So, number 1 po is kapag may nararamdaman ho kayo doon, again, these are may nakakapa kayong medyo bumubukol or pagdudugo doon or pain or pangangate, wag ho kayong mag-atubili at magpatingin po sa inyong doktor. Maaring ito ay primary doctor or you can go to your surgeons po para ma-assess po tayo. And like I said, always ask na ma-examine yung puweta ninyo via a digital rectal examination, no? So, other than that po, i-emphasize lang natin, lifestyle modifications po tayo, increased fiber po, huwag pong magsa-cellphone or magja-dyaryo habang dumudumi po tayo, at yung warm sitz bath po. Okay, thank you, Doktor. Naku, mga kasambay, gaya po ng sinabi ni Doc, wag po tayong mahihiyang ikonsulta ang kondisyon ng ating kalusugan. Prevention is always better than cure. So, Doc Joanna, baka gusto niyo po baka may gusto kayong batiin or i-promote or you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Yes, so again, thank you po sa invitation ninyo and we would like to invite you here in Makati Medical Center. We are very friendly general surgeons and colorectal surgeons dito po. Maliliit po ang mga daliri namin. At wag ho kayong mahiya na magtanong. Madami ho tayong options dito. Bukod sa lifestyle modifications at excisional hemorrhoidectomy, madami pa pong iba, mga laser operations for that. So, mahaba po talaga ang topic ng hemorrhoids. At maganda po, magpatingin kayo dito sa amin sa Makati Medical Center. So, maraming salamat po. Thank you, Doctor. So there you have it. For more information about their services, you may visit the Makati Medical Center website
at www.makatimed.net.ph, or you can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. So 58 ho yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Okay, so maraming salamat muli, Dr. Thank you. Joanna Salamat. Pauline Baltazar, isang colorectal surgeon mula po sa Makati Medical Center. At syempre, pero bago po tayo magtapos, hindi mawawala sa ating programa ang paborito nating segment, ang Baby Talk. Susunod na yan sa pagbabalik po ng Doctors on TV. Welcome back, mga kasangbahay! Ito pa rin ang inyong programa, Doctors on TV. Mga kasangbahay, naku ngayon naman, para po sa mga magulang at tagapag-alaga, alamin po natin ang isang seryosong kondisyon sa mga bagong silang na sanggol. Ito po ang imperforate anus in newborn. Ano nga ba ito? Alamin natin yan sa Baby Talk. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay, your pediatrician every Sunday morning here at Doctors on TV. Kung walang butas sa puwet ang baby o kaya'y natatakpan, ito ay isang kondisyon na tinatawag na imperforate anus. Ang anus ng bata ay maaaring nawawala, napakakitid o kaya naman natatakpan ng manipis na membrane. At para sa dagdag kaalaman tungkol sa kondisyon na imperforate anus, atin niyang aalamin ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang imperforate anus ay isang congenital condition kung saan si baby ay ipinapanganak na walang normal na butas ang puwet o kaya naman hindi konektado ang rectus palabas ng katawan. Ayon sa Cincinnati Children's Hospital, nangyayari ito sa humigit kumulang 1 in every 5,000 live births. Medyo rare ito pero kailangan ng agarang medical attention. Hindi palaging alam ang exact cause ito pero ito ay congenital. Ibig sabihin, nagsimula habang nasa loob pa ng sinapupunan si baby. Minsan, may kinalaman ito sa abnormal development ng digestive tract ni baby during the first few weeks of pregnancy. May mga kaso rin naman na kasama ito ng ibang birth defects tulad ng heart problems or spinal anomalies, lalo na kung bahagi ito ng VACTERL Association. VACTERL is an acronym sa isang health condition in babies na may vertebral defects, anorectal malformation, cardiac defects, tracheoesophageal fistula, renal abnormalities at limb abnormalities. Agad itong napapansin after birth, lalo na kung walang nakikita na butas sa puwet si baby pagkapanganak, hindi naglabas ng meconium stool si baby within 24 to 48 hours pagkapanganak, lumalaki ang tiyan or may abdominal distension, at may unusual fistula. Halimbawa, may lumalabas na dumi sa ari ng baby or sa urinary tract. Paano nga ba dumudumi si baby kung siya ay may imperforate anus? Actually, depende sa type. Sa ibang kaso, may tinatawag na fistula, kung saan may abnormal na daanan ng dumi mula sa rectum papunta sa ibang parte ng katawan tulad ng urethra or vagina. Pero kung walang fistula, hindi makakalabas ang dumi at ito ay magiging emergency. Ang initial diagnosis ng imperforate anus ay ginagawa agad pagkatapos ipanganak si baby. Tinitingnan kung may butas sa puwet si baby at kung may dumi na lumalabas. Ang abdominal x-ray or ultrasound ay pwedeng gamitin para makita ang level ng obstruction or bara at kung may kasamang ibang abnormalities. Sa ultrasound, tinitingnan din ang kidneys, urinary bladder at urinary tract kung normal ang mga ito. Chine-check din sa ultrasound ang reproductive organs at ang spine ni baby. Minsan, nagre-request ang doktor ng MRI to check for abnormalities sa spine, pelvic muscles at reproductive organs. Sa prenatal ultrasound, mahirap ma-detect ang imperforate anus unless may associated na abnormalities tulad ng swelling or fluid buildup. Pero pagkapanganak, postnatal ultrasound and x-rays are very helpful in confirming the condition. Ang imperforate anus ay isang emergency kung hindi makadumi si baby within 24 to 48 hours pagkapanganak, lalo na kung may paglaki ng tiyan or pagsusuka. Ito ay tinuturing na surgical emergency. Hindi natin pwedeng hayaang maipon ang dumi sa loob ng katawan ni baby.
delikado ito sa bituka at sa buong katawan ni baby. Ang imperforate anus ay treatable with surgery and usually staged ang approach. Una, colostomy, kung saan kung severe ito, ginagawa ito right away. Ilalabas muna ang parte ng bituka sa tiyan para mailabas ang dumi habang pinagpaplanuhan ang main surgery. Ang definitive repair ay tinatawag na posterior sagittal anorectoplasty. Inilalagay ang butas ng puwet sa tamang posisyon at ikinokonek ito sa rectum. Ang last part ay ang closure of colostomy. Once healed, ibabalik na sa normal ang daanan ng dumi. Importante ang timing at tamang evaluation, lalo na kung may kasamang ibang organ defects. Sino nga ba ang mga specialista involved sa pag-repair ng imperforate anus? Ito ay multidisciplinary team. Kailangan ito para sa holistic care. Nandiyan ang neonatologist for immediate newborn care, pediatric surgeon na gumagawa ng definitive repair and surgery, pediatric gastroenterologist for monitoring of bowel function, ang pediatric neurologist or orthopedics naman kung may kasamang spine or nerve concerns, and ang general pediatrician for long-term developmental follow-up. Most children, lalo na kung naoperahan ng maaga at may good post-operative care, can live a normal life. Pero may mga challenges tulad ng constipation, bowel incontinence, at baka kailangan din ng bowel management programs tulad ng sa diet, medicines, or some flushing techniques. With proper therapy and support, most kids can go to school, play, and grow up just like any other child. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Please remember to always talk to your pediatrician before giving any medicine to your baby. And always consult your pediatrician for your baby's overall health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. You can contact me through my Facebook page and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz. I also have my Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you again in our next episode. Isa na namang importanteng paalala para sa ating mga magulang. Talagang mahalagang magkaroon po ng early detection at tamang gabay sa mga newborn conditions. At syempre po, mahalaga rin ang papel ng mga magulang sa emotional support ng sanggol. Kanina ay tinalakay po natin ang hemorrhoids, pati na rin ang imperforate anus in newborn na katatapos lang po nating pag-usapan sa Baby Talk. Ngayon naman, time for our special shoutouts. Doctors on TV would like to thank George Optical. Please visit their clinic at lower ground floor of Mega Mall Building A, Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas. They're open every Saturdays from 10 a.m. to 7 p.m. For booking of appointments, you may text or call 0917-620-7591. Also, we would like to thank Soxargen General Hospital. For inquiries, you may visit their website at sgh.doh.gov.ph. Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalleyecsc.com. And also Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, Corner Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact their trunkline numbers at 02-8372-3825 or 02-5318-5100, or their mobile numbers 0919-069-1890 or 0919-069-1891. At para po laging updated sa health trends, don't forget to like and follow us on Facebook at www.facebook.com/doctorsontv and hit the subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTVnews and Rescue para po lagi kayong una sa health info. At kung meron po kayong mga na-miss na mga episodes, don't worry. Binge watch anytime on our social media pages. And of course, share the health, share the knowledge. Itag niyo po ang inyong family and friends dahil ang kalusugan po, mas masayang pinag-uusapan ng sama-sama. And syempre, bago po tayo magtapos, I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At syempre, a huge thank you din sa BMPI's General Manager, Sir J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. And binabati din po natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry,
VP Ruth, Doctors on TV Production Team, Public Service Department, at ang KDR Group of Companies. And syempre, binabati ko rin yung aking kambal, si Iyo and si Iya. Hello! Hi kay EJ, kay Dr. Alain, sa mga pasyente po namin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And also, hello sa mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. Hi kay Tita Letty Duarte and kay Deng. And thank you to Fatima Eye Center, especially in Antipolo. Hi, Doc Vic Santos. And Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And iyon, Iya, advance happy birthday. And also, don't forget to like and follow my Facebook page po. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Mga kasambahay, we just conclude another episode na puno po ng health tips and expert advice. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kayo po ang life force ng show na ito. Remember, taking care of your health doesn't have to be complicated because small but smart choices today can lead to a stronger and healthier you. At para po sa atin pong mga kasangbahay na kasalukuyan pong dumadaan sa health challenges, huwag po kayong panghinaan ng loob. We are with you in prayer, hoping for strength, healing, and better days ahead. Kaya naman stay strong, stay informed, and stay healthy. Remember, early detection saves lives, kaya make your health a priority. Kita-kits ulit sa next episode, mga kasambahay! Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a stronger heart. Located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at Aya Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO. Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO. Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President. Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President. Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects.